Ngayong April 8, 2024, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kalihim ng kagawaran ng Reformang Pansakahan, Conrado Estrella III, ay mamimigay ng mga Certificates of Land Ownership Award at electronic titles sa 2,797 agrarian reform beneficiaries ng mga Negrense. Paghahatian ng mga ito ang mahigit 2,550 ektaryang lupain. Sa nasabing numero ng mga benepisyaryo, 1,551 dito ay mga ARBs mula sa mga kabayanan at kalungsuran sa hilagang bahagi ng Negros Occidental, kung saan ay kanilang paghahati-hatian ang mahigit 1,426 ektaryang lupain. Samantala, ang natitirang mahigit 1,124 ektaryang lupa ay paghahati-hatian naman ng 1,246 na mga ARBs mula sa timog na bahagi ng lalawigan. Maliban dito, halos 70 million pesos na halaga ng mga support services ang tatanggapin ng mga agrarian reform beneficiaries organizations mula sa lalawigan. 59 million pesos dito ay halaga ng mga farm-to-market roads sa lungsod ng Bacolod at tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo sa lungsod ng Talisay. Samantala, ang natitirang halos 11 million pesos ay kinabibilangan ng mga makinarya at kagamitang pansaga kagaya ng traktora, mechanical thresher, floating tiller, hauling truck, grass cutter at marami pang iba. Totoo nga nasisikat ang bagong umaga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang mga bagong bayani, ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Kasama po ninyo, sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po. Ngayon naman, tunghayan natin na pamamahagi ng mga land titles at support services sa ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., kasama ang ating kalihim ng kagawaran ng Reformang Pansakahan, Conrado M. Estrella III, Governor Eugenio Jose V. Lacson, Vice Governor Jeffrey P. Ferrer at Vice Mayor Ramon D. Torres para pangunahan ang pamamahagi. Ang mga benepisyaryong ARBs ng land titles ay mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan na kinakatawan ni na Marianita Estolano ng Cadiz City, Nicolas Bernaje ng Escalante City, Harley Martinez ng EB Magalona, Ismael Taguligan ng Bagos City, Rufino Ito ng Himamaylan City, at Romeo Davido ng Candoni. Dumako naman tayo sa pamamigay ng mga support services sa mga lokal na pamahalaan ng Talisay City at Bacolod City. Para sa tulay ng Pangulo, para sa kaunlarang pang-agraryo, tatanggapin ng Casa Agrarian Reform Cooperative bilang kinikilalang benepisyaryo ang Concepcion Bridge sa Talisay City na kinakatawan ni Noemi Blancia. Para naman sa Farm to Market Road sa Bacolod City, tatanggapin ng Hacienda Pascual Agrarian Reform Beneficiaries bilang kinikilalang benepisyaryo na kinakatawan ni Danilo Medina. Maraming salamat, mahal na Pangulo, sa tulong na inyong ipinagkaloob at congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang lahat na ituon muli ang ating atensyon sa monitor upang panoorin ang mensahe ng pasasalamat mula sa ating ARB na si Ginoong Rolando J. Olaira.
Orlando Yay Ulaeras. 85 taon gulang at residente ng Barangay Magsaysay, Cadiz City. Paumanhin na po sa akin busis dahil hindi ko po maunawaan ang akin naramdaman sa ngayon. Sobrang saya ko lang po dahil matapos ang halos 33 anyos, isang malaking karangalan para sa akin na mapagbilang sa mga magsasakang personal na nabigyan ng sariling titulo ng aking pinakamamahal Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at itinagbubunying dar Secretary Conrado Esquina. Ito na po ang aking titulo. Hawak ko na po ito ngayon. Napakagandang pagmasdan ng paulit-ulit. Sa mga hindi nakakaalam, 1991 pa po binigay ang amin elected rule. Mabuti na lang dahil bago ko isalin ang mundong ito, naging tulay po kayo para mapa sa kamay ko po ang akin sariling ito. Salamat, maraming salamat. Maraming salamat, Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat, Secretary Conrado Esquina. Inaanyayahan po namin si Ginoong Olaira na tumayo upang makilala. Maraming salamat po, Ginoong Olaira. At ngayon naman, inaanyayahan po natin ang kalihim ng Department of Agrarian Reform, Conrado M. Estrella III, para magbigay ng mensahe at ipakilala ang ating panauhing pandangal. Maraming salamat po. Unang-una, nais ko pong batiin ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Palakpakan po natin siya. Pamigay na po namin, kaya kung may mga anak kayo gustong manligaw, magsabi lang po kayo. At siyempre, ang ating napakasipag na Regional Director, si Attorney Sheila Enciso, at lahat-lahat po ng membro ng pamilya ng Department of Agrarian Reform. Andito po sila. Ganon din po ang mga tiga Land Bank of the Philippines. Palakpakan natin sila. Yung mga kasamahan po natin, yung mga Register of Deeds, nakapartner natin sila sa pag-imprenta ng mga titulo, palakpakan din natin sila. Naririto rin ho ang kalihim ng Department of Energy, si Secretary Popo Lutilla. Dito po siya. Ladies and gentlemen, at lahat po kayong mga nagpapakain sa mga Pilipino ang nagpapagod, naghihirap, nagbibilad upang mapakain ang ating mga kababayan, ang lahat ng agrarian reform beneficiaries. Nainggit ho ko sa mga naunang nagsalita,
sapagkat sila ay nagsasalita ng Ilonggo. Ako po ay isang Ilocano, pero susubukan ko pong magsalita ng Ilonggo. Maayong aga gid sa inyo nga tanan. Nalipay gid ako nga nakabisita diri sa inyo sa Bago City kag Negros Occidental. Handom ko gid kung tani nga makatilaw sang manamit nga diwal. Pero daw wala gid akong ginyuhuman sang kapalaran. Kay sang Pebrero pa lang, gid ubos na kuna ni Vice Governor Jeffrey ang nga naggugwa sa Dulid. Naintindihan ba ninyo yung sinabi ko? Mabuti pa kayo naintindihan nyo, ako hindi. Nasisihan po kami na makita kayo. Pagkatapos ng mahabang panahon, eto na ho ang ating hinintay. Noon pong panahon ng ama ng ating mahal na presidente, ang dating presidente, President Ferdinand E. Marcos Sr. Humingi po ang mga magsasaka ng sarili nilang lupa. Binigyan natin sila at may kasama pang suportang iba-ibang bagay. Ngunit ang napamigay na lupa ay may kasamang utang. Nagdaan ang maraming administrasyon, pati na ang mga magsasaka na nagtatanim ng niyog. Nung una ay palay lang at mais, at isinama na pati nagtatanim ng niyog, ng tubo, ng pinya at iba-iba pang mga pananim ay isinama natin. Ganon din po nagkaroon ng iba't ibang administrasyon, nabigay din ng lupa, ngunit may kasamang utang. Ngayon po, umupo ang ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos ng mahabang makukuha ninyo ang gusto po ng ating Pangulo, ang lupa na ibibigay sa inyo, wala pong kasamang utang, libre, wala na po kayong babayaran. Ganyan po kamahal ng ating presidente ang mga agrarian reform beneficiaries. Hindi lang ho yan. Ang kasama po dyan, gusto niyang mamigay pa ng mga traktor, mga farm machineries and equipment, mga farm-to-market roads, mga fertilizer, at lahat ng klaseng suporta. Gusto niyang umunlad kasi ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries. Mga binibini at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga benepisyaryo ng reformang pansakahan, ang pinaka-importante na bisita natin dito ngayon, ang beneficiaries ng agrarian reform. Andito rin po ang ating mga deputado, ang ating mga congressman na para mag-witness sa ating pagbigay ng mga titulo. Kasama ko rin po ay ang Mayor ng Bacolod, Mayor Albi Benitez, at saka si Secretary Popo Lutilla ng Department of Energy, dahil po nagbukas po kami ng malaking transmission system na magmumula
sa Barotac Nuevo hanggang mag-submarine cable, tatawid ng Negros hanggang mag-submarine cable ulit, hanggang tatawid hanggang Cebu. Kaya magiging mas magandang sitwasyon ninyo dahil sa kung minsan nagiging problema ang power, ayusin na po natin yan. Kasama rin po dyan, kaya kasama po natin, sinama ko na para makita namin na talagang yung ating ibinibigay ng mga titulo ay marami ang nagiging benepisaryo. At ang bilang yata ng benepisyaryo ngayong araw na ito ay 4,200. Mahigit kumulang 4,200 ang beneficiaries ngayon. Kaya nakakatuwa. Ito po ang katotohanan. Sa lahat ng naging katungkulan ko bilang Pangulo, ito ang aking paborito. Na matapos na ang pagbigay ng mga titulo, ang parcelization ng mga consolidated CLOA sa ating mga magsasaka. At matagal masyado ang 33 taon, 6 na administrasyon ang nakaraan bago natin na ibigay. Kaya't kagaya ng aking nasabi, ito ang pinaka-paborito kong katungkulan na makapagbigay sa inyo sa wakas bigay sa inyo ang inyong titulo para makapagsaka kayo na mabuti. Ang ating pagtitipon dito sa Bago City ay patunay na ang inyong pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform ay hindi tumitigil sa pagtupad ng aming pangako na mamamahagi ng mga lupang sakahan sa ating mga benepisyaryo. Ang halos 5,000 titulo ng lupa na ibibigay natin ngayon ay bahagi ng higit sa 11,000 titulo na ipapamigay ngayon natin ngayong taon sa ating mga magsasaka sa Negros Occidental. Hindi lamang po sa Negros Occidental at sa buong Pilipinas po. Ang susunod yata namin na pupuntahan ay sa Mindanao. Marami po kaming ibibigay din na mga titulo para sa ating mga DAR beneficiaries. At pinapangako po sa atin ni Secretary Estrella, kanya baka maabot natin ang 100,000 na mabigyan ng titulo sa taong ito. Kaya naman, inaatasan ko ang DAR na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang suriing mabuti at madaliin ang pagtukoy sa mga benepisyaryo upang mapakinabangan na kaagad ang mga lupang saka nito. Bukod sa lupa ay mamamahagi rin tayo ng iba't ibang tulong para sa pagtatanim at sa pagpapayaman ng mga sakahan. Ilan lamang rito sa halos 70 milyong piso para sa support services tulad ng mga abono, farm machineries and equipment at mga farm-to-market road. Dahil po, ang agrarian reform ay hindi lamang sa magbibigay ng titulo at iiwanan na kayo. Kasama po sa batas ng agrarian reform ay susuportahan kayo ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng ganun nga, ng abono, ng farm equipment at lahat ng farm-to-market road. Yan po ay patuloy ng suporta ng DAR kahit na naibigay na ang inyong titulo. Nagpatayo din tayo ng tulay sa ilalim ng programang Tulay ng Pangulo para sa kaunang pang-agraryo sa ating pagtataguyod ng bagong Pilipinas. Layunin natin ang sabay-sabay na pag-unlad kung saan walang sino man ang maiiwan sa pag-aasenso. Itong programang pang-agrikultura ng pamahalaan natin ay nagpapakita lamang ng seryosong pagkilos ng administrasyon upang matulungan kayo na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at mga pagkakataon sa pag-unlad. Kung inyo pong matatandaan, nilagdaan ko po ang batas noong Hulyo ng ang nakaraang taon, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ay nagtakda na mabura na ang lahat ng pang-utang ng mga magsasaka dahil sa gawad na lupa sa kanilang pamahalaan. Sa mga tumanggap ng mga e-title nang galing sa collective CLOA at sa mga tumanggap ng CLOA sa mga lupang narehistro bago
mag-24 ng Hulyo noong nakaraang taon, malagod kong ipinapaalam na wala na po kayong babayaran na amortization. Burado na po ang inyong utang sa Land Bank. Sa ating mga agrarian reform beneficiaries, may tuturing po kayong mga buhay na bayani ng ating panahon. Kayo ang sandigan namin upang masiguro na sapat ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na mapapayabong natin na hindi lamang ang agrikultura dito sa inyong lugar, kung hindi pati na sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Makakaasa kayo, nakabalikot ninyo ko at ang buong pamahalaan sa lahat ng inyong pagsisikap. Naway samahan ninyo ako sa pagsasakatuparan ng isang bagong Pilipinas.